Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola ay meron kayong magandang balita na dapat pong malaman. By the way, ako po pala si Ruel Mendoza Tanyo at sa araw po na ito ay babahagi ko sa inyo ang magaganap na balita para sa ating mga minamahal na senior citizens. Attention sa lahat ng ating mga minamahal na senior citizens. Social Pension Payout Schedule October 3, 2025. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Ang mga pangyayari or mga detalye na malalaman mo ngayong araw. Una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Pangalawa, saan po ba magaganap ang inyong payout? Pangatlo, ano po ba ang oras ng inyong pong payout? At pang-apat, ang mga dagdag, kaalaman at kumpletong detalye para po sa inyong payout. Kung gusto mo ang ganitong content, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung nais mo ang ganitong content na pinag-usapan ang payout ng ating mga senior citizens, ang kanilang benepisyo at iba pang mga balita, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel dahil makakaasa ka na palagi po ako mag-upload ng mga legit na mga dapat ninyong malaman bilang isang senior citizens. At sa puntong ito ay inaanyahan kita na i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. Kung ikaw'y handa na mapapakinggan ang balitang ito, ay atin na pag-uusapan. Without further ado, let's do this at pakinggan ang buong detalye nito. Ang una sa ating listahan ay ang munisipalidad ng Siaton. Dahil meron po magaganap na payout sa mga barangay na akin pong i-mention as of this moment. At pupunta po kayo sa Office for Senior Citizens Affairs or OSCA. Ang mga barangay na mag-payout sa October 3, 2025 ay ang Barangay Apuloy, Barangay Mantikil, Barangay Kasalaan, Barangay Tayak, Barangay Siit. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang VIRAC Sports Center dahil meron po magaganap na payout sa October 3, 2025 alas 8:30 ng umaga magsisimula. Ang kasunod po na lugar ay ang Barangay Siamsim sa Calamba City dahil sa October 3, 2025, ito po ang kumpletong detalye. Sabi dito, ang inyong pong payout ay magaganap po sa Jose Platon Memorial School mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang kasunod po sa lugar nating i-discuss ay ang munisipalidad ng Mambahaw. Sa October 3, 2025, meron po magaganap na payout sa Municipal Treasurer's Office sa mga hindi pa po nakaklaim at meron pong 2,387 na mga total beneficiaries na makakatanggap po ng 3,000 each. Meron ding payout sa Malitbog, Bukidnon sa Barangay Patpat sa October 3, 2025. Ito po ang detalye. Sa alas 8 po ng umaga ang new payout po sa Barangay Hall Covered Court. Sa lugar po ng Masili, meron po magaganap na payout sa alas 8 hanggang alas 11 ng umaga at dapat po 7:30 ng umaga ay meron na po kayo sa Covered Court dahil mas maaga at mas priority. Sa Bakakay, meron po magaganap na payout sa alas 10 po ng umaga sa Baclayon Covered Court sa October 3, 2025. Sa Maluay, meron po magaganap na payout sa October 3, 2025, alauna po ng hapon sa Maluay Covered Court magaganap. Sa Barangay Malaiba, meron po magaganap na payout sa Social Pension sa October 3, 2025. Sa Barangay Malaiba Covered Court po magaganap ang inyong pong payout. Ang kasunod po na magpe-payout ay ang Barangay Bayog. Sa October 3, 2025 ay pupunta po kayo sa Barangay Bayog Covered Court dahil doon po magaganap ang inyong pong payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Kaya naman po, inanyayahan po kita na kinakailangan tapusin mo ang video na ito para makuha mo ang punto sa mga kumpletong requirement.
Sa Medina, Misamis Oriental, marami pong mga barangay na mag-payout sa October 3, 2025 at ito po yung kumpletong detalye na dapat po ninyong malaman sa inyong payout. Sa Barangay Duca na may 109 pensioners, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Maanas na may 191 pensioners, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, teller 3. Sa Duca, teller 2. Sa Barangay North Poblacion, ala 1 hanggang alas 130 pensioners mula sa A to J, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sa teller 4. Sa North Poblacion na may 114 pensioners, nagsimula ang surname sa L at Z, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sa teller 5. Sa South Poblacion na may 176 pensioners, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sa teller 6. Sa Cabog na may 140 pensioners, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sa teller 7. Ang inyong pong payout ay magaganap po sa Municipal Covered Court ng Medina, Misamis Oriental. Sa City Government of Caloocan, meron po magaganap na birthday cash gift and birthday package distribution sa September and August unclaimed na mga pamigay incentives. Sa South po, sa October 3, 2025, ito po yung mga dapat nyo malaman. Sa alas 9 hanggang 11 ng umaga, ang Barangay 21, 22, 23, 24, 25. Sa Barangay 24, Barangay Hall. Sa alas 12 hanggang alas 2 ng hapon, ang Barangay 15, 16, 17, 18, 19 at 20. Sa Barangay 18, Liasca Covered Court. Sa alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, sa Barangay 35, sa Barangay 35, Bulwagan po ang new venue. Sa alas 12 hanggang alas 2 ng hapon, ang Barangay 28 sa Garlic Court. Sa alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, ang Barangay 121, 122, 123, 24, and 125. Ang new payout po ay magaganap sa Barangay 122, Barangay Hall. Sa alas 12 hanggang alas 2 ng hapon, ang Barangay 126 to 127. Sa Barangay 128, Barangay Hall po, magaganap po ang inyo pong inaasama-sam na payout. At panghuli po sa ating listahan ay ang Barangay La Curva. Sa October 3, 2025, mayroon po magaganap na payout sa social pension. Alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali ang inyo pong payout. At ngayon po, nalaman natin ang kumpletong detalye ng mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension. Ang mga tawag dito, payout venue at payout time. So lahat po ng yon ay lehitimo or legit dahil magbibigay po tayo ng mga lehitimo na mga content para po sa ating mga minamahal na mga senior citizens. At baka po mayroong mga natanggal na dito na mga pensioners sa social pension. So alam po natin ang qualifications. Kung alam nyo sa sarili nyo na hindi na kayo qualified, ay talagang pagdating sa revalidation, ay matatanggal na po kayo. At sa mga nasasabi, sir, hindi po yung totoo ang yung binabalita. Lahat po ito ay totoo dahil batas na po ang social pension for indigent senior citizens. At ito po ay nagpipayout na, binibigay na at may pondo ito galing po sa ating gobyerno. At you cannot say that it is not legit. This is very legit po. Hindi bawal po tayo magbigay ng mga false information para sa ating mga minamahal ng mga senior citizens. At sa mga barangay naman na hindi ko na-mention, so yung gagawin po ninyo ay pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at alamin po ang update or status ng inyo pong payout sa social pension. Nasa gayon ay meron kayong idea kung kailan at saan po magaganap. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang kumpletong detalye sa inyo pong i-prepare na mga requirements. Kaya naman pakinggan. Sa social pension for indigent senior citizens. Kung senior citizens or benepisyaryo ang kukuha ng kanyang payout, isang malinaw na photocopy or Xerox ng senior citizens ID na mayroong 3 original na pirma or thumb mark katulad sa ID ng senior citizens. Paalala, panatiling presentable ang mga dokumento, ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizens or beneficiary ang kukuha ng pensyon,
Isang malinaw na photocopy ng ID ng senior citizens at lagyan na 3 orihinal na pirma o thumb mark katulad ng nasa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmumula sa MSWDO, CSWDO at OSCA na mayroong orihinal na pirma na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Kumpletuhin ang mga hinihinging lagda thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kumpletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasang maggusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng inyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga alituntunin ng payout. At yun po. At yun po ang kumpletong detalye na ating nalalaman ngayon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta, panonood po sa ating mga ina-upload na vlogs. Umabot na po tayo sa 70,000 subscribers. Maraming salamat po and God bless us all. Gawin natin 100K. Kaya ba? Salamat!